No, so ngayon no, pag-usapan natin is itong tungkol sa kalooban ng Diyos no para sa mga tao niya no na minamahal niya, na ang gusto kasi niya is yung mga tao ay magiging faithful at tapat sa kanya. Na ang buo nating puso at buo nating puso, yung pananampalataya na sa kanya ay ialay natin sa kanya ng buo. Kasi walang ibang gusto ang Diyos para sa atin kundi yung pagiging tapat natin sa Kanya. Kasi itong Biblia, sulat ito ng mga propeta, ng mga alagad ng Diyos noon. Kung itong Biblia na ito, kung wala ito, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin. Ang mga propeta noon, pinadala ng Diyos yung mga mensahero or messenger, mga ngaral, apostoles, evangelist, o sino man yan, ipinadala yan ng Diyos or inuutusan niya sila ng Diyos na ipadala yung mensahe niya doon sa kanyang mga tao or sa mga tao. Hindi sa kung ano man ang kanyang gusto, kundi para ang tao kikilala sa Diyos, maglilingkod sa Diyos at kilalanin nila ang Panginoon. Isa lang ang purpose ng Diyos dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao. Isipin nyo ha, kung iisipin nga, tao lamang tayo, gawa tayo sa lupa. Kung iisipin mo, wala tayong kwenta sa kanyang paningin. Para tayong mga kalan, yung mga tadyaw ba yun, yung ano ba yung kalan na gawa sa putik. Anytime pwede basagin yan, o kaya para tayong mga baso na pwedeng basagin kung gustuhin. Kung iisipin, wala tayong kwenta kasi galing tayo sa lupa. Pero lagi niyong tatandaan, isipin niyo kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ipinadala niya ang kanyang mga propeta, mga apostoles, sino man yung mga ngaral, para ang tao kikilala sa Panginoon. Hindi lang sa kanyang mga apostoles na pinadala niya, kundi pinadala niya mismo ang sarili niyang anak. Bumaba siya dito sa lupa. Isipin mo, bakit binigyan ng Diyos ng halaga ang isang lupa lamang? Dahil sa pagmamahal niya. Kung ikaw, magagawa ka ng isang bagay, hindi mo magustuhan kasi ang pangit, anong gagawin mo? Siyempre mag-init ang ulo mo, wawasakin mo yan. Pero siya hindi. Yung pagmamahal niya is 100% full talaga. Pero yung mga tao, nangangalunya. Ano ba yung nangangalunya? Adultery. Siya lamang yung pinupokus natin. Siya lamang yung kumbaga nagiging husband natin or asawa natin. Pero ang tao hindi nakokontento. Lumipat pa sa iba at naghanap pa ng iba kung saan doon sila kontento na makikita at makakasama nila mismo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na kahoy. Isa lang ang purpose ng Diyos kung bakit niya ginawa ito, na tayo ay tawagin kung ibig talagang isipin, kung isipin talaga natin, wala tayong kwenta. Hayaan niya tayo mamatay. Pero dahil sa pagmamahal niya, ginawa niya ang lahat upang ang tao maligtas at mapalayo sa kapahamakan, sa kaparusahan, kung saan doon patungo ang mga tao na hindi kumikilala sa Kanya. Ganyan ang mangyayari sa atin. Mula noon, sa paggawa niya sa langit at sa lupa at sa lahat ng bagay hanggang ngayon, wala siyang tigil sa paggawa. Mula noon, ilang taon nang lumipas. Pero hanggang ngayon, wala siyang tigil sa paggawa. Isipin mo yan. Ang lupa na ito, maiiwan ito dito. Pero yung mga tao ngayon, tignan mo. Tumingin ka doon sa mga palibot, sa mga syudad ng Maynila, lahat kahit saan dito sa Pilipinas,
Hindi lang natin isasali sa iba kasi iba rin yun sa kanila. Isang Diyos lamang, pero dito tayo mag-base sa ating bansa. Di ba? Kaya itong mga salita ng Diyos dito, paalala ito. Ito yung mga salita na gusto tayong kausapin ng Panginoon. Lahat ng gusto mong itanong, nandito na yan. Walang tao na makakalapit sa Panginoon kung hindi siya tatawagin ng Diyos. Iyan ang sinasabi niya dito sa sulat ni Jeremiah. Kaya dapat magiging tapat tayo. Magiging tapat tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi minsan lang tayo dito. Huwag niyo pong sayangin yan. Sa akin nga, every hour ganito, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya pa ako ng isang pagkakataon. Maraming mga tao nang ngayon nandoon sa mundo ng patay, mundo ng mga patay, o doon sa kaparusahan, na patuloy na humihingi ng mga chance, another chance sa Panginoon, na bumalik sa mundong ito upang sila ay magsisi at itama nila ang kanilang mga mali. Pero hindi na sila dininig ng ating Panginoon. Kasi ang puot at galit ng Diyos nananatili sa kanila. Ayon dito sa nakasulat sa Biblia. Dito sa mundong ito, maraming mga tao na matatapang. Hindi nila kayang magpakumbaba. Ang gusto ng Diyos sa atin is yung magpakumbaba. Kung hindi ka magpakumbaba, pagdating ng panahon, ibababa ka rin. Kasi lahat ng mga tao na nagpataas sa kanilang sarili, ibababa talaga yan. Dito lang sa atin lang muna mismo. Ang mga tao ngayon, kanya-kanyang pantalikod sa Panginoon. Ang babala sa atin dito sa ating Panginoon, makikita nyo kung gaano kapait ang paggawa ng kasamaan at gaano kapait yung pagtalikod nyo sa ating Panginoon. Makikita nyo pagdating ng araw. Ang kasalanan na ginagawa natin ngayon ay siyang hahatol sa atin pagdating ng araw, at doon natin ma-realize kung gaano kapait yung ginagawa nating kamalian. Itong mga kasamaan na ginagawa natin, yung pagtalikod natin sa ating Panginoon at hindi pagsunod sa kanyang kalooban, tayo lamang po ang pumatay sa ating sarili. Tayo po ang pumatay. Kasi lumayo tayo sa kanya para tayong isda na pilit tumalon-talon at pumunta sa baybayin, sa lupa mismo. So kung ang isang isda mahiwalay sa dagat, mamamatay yan di katagalan. Ganon din ang tao. Pag ang tao humiwalay sa Panginoon, mamamatay din yan pagdating ng araw. Ma-realize mo kung gaano kapait at kasakit yung pagtalikod natin o pagtalikod mo sa Panginoon. Kahit yung araw ng iyong pagkatao dito sa mundong ito, pagsisisihan mo, i-course mo yan pagdating ng araw. Kasi hindi mo ginamit ng tama yung buhay niyo. Maraming mga tao ngayon na hindi iniingatan ang kanilang sarili. Patuloy lamang sa paggawa. Patuloy lamang sa paggawa ng kahit anong-anong mga bagay na masama na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Ang mga tao kasi, bibigyan mo lang ng salapi, nababago na ang isip. Ganyan ang tao na sinasabi dito ng ating Panginoon na parang isang kamilyo na ano ba tawag nito, nangulag. Hindi mapipigilan o hirap mapigilan pero malapit, madaling lapitan ng mga lalaking kamilyo din. Ganyan tayo. Gusto lumapit sa atin yung Panginoon pero tayo ayaw nating magpalapit. Kasi tayo po
umaandar po yung pagnanasa natin sa iba. Doon tayo lumapit. Yung Panginoon na siyang unang nagmamahal sa atin, tinalikdan natin at minahal natin yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta, na siyang dahilan pagdating ng araw na magiging patibong natin, na magpapahamak sa atin pagdating ng araw. Hindi ba natin ito na-realize? Kayong mga magulang, turuan nyo po sana ang inyong mga anak na lumakad ng matuwid sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag nyo pong sayangin ang buhay nila. Kung totoo man na minahal nyo ang inyong mga anak, turuan nyo po ang inyong mga anak sa makamundong, sa makadiyos na mga aral. Sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, hindi yung hahayaan nyo lang. Kasi pagdating ng araw, ang kasalanan lalong dadami. Pero according nga dito sa sinasabi sa Biblia, hindi talaga maiiwasan na ngayon. Pero kaya mong pigilan yan. Di bali na yung iba, basta ikaw, pigilan mo yung pagnanasa ng laman at sa makamundong bagay. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.